Welcome to Donmar TV News Channel. Okay? Pag-uusapan natin itong si Secretary Erwin Tulfo sa DSWD. Grabe, may dalawa ng tinanggal na employees. Ganyan katindi. Okay? Pag-usapan natin yan. Isa ito sa mga topic natin. Pangalawa natin pag-uusapan, President Bongbong Marcos may utos na. Ito'y tungkol sa DepEd na pag-aralan muli ang kurikulum na ito sa DepEd. Okay? Yan ang itatalakay natin. Pero guys, bago natin itatalakay itong mga mahalagang balita, no, tungkol kay President Bongbong Marcos, importante na mag-like dito sa video natin. Okay? I-like nyo ito. 1, 2, 3, go! Para kakalat ito sa taong bayan. Importante ito. Okay? At guys, marami dito na hindi pa nakasubscribe sa akin sa YouTube. Please subscribe Donmar TV. Aabot na tayo ng 100,000 guys. Road to 100,000 subscribers na tayo. Okay? Hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga balita ko tungkol kay President Bongbong Marcos. Okay? Importanteng mag-subscribe, mag-notify sa ating bell natin. Okay? So, punta tayo dito sa balitang ito na ito nga, matindi. Kamay na bakal itong si Secretary Erwin Tulfo ng Secretary ng DSWD. May dalawang employees na pasaway na tinanggal ni Erwin Tulfo. Okay? So basahin natin itong balita. Tinanggal ni Department of Social Welfare and Development, that is DSWD, Secretary Erwin Tulfo sa kanilang pwesto ang dalawang empleyadong sinabing pangit ang pakikitungo sa mga humihingi ng tulong sa ahensya. Yan. Grabe. Sa akin lang dito, no? Huwag kayong magtrabaho dyan sa DSWD kung wala kayong pasensya. Sabi kasi ng employee na ito, no? Na-stress daw siya. Na-stress siya sa kanyang trabaho. Dealing with poor people. Hindi niya kinaya na na-stress siya na tumulong sa mga mahihirap. Ang komentaryo ko dito, no? Huwag kang magtrabaho, especially dyan sa DSWD, kung hindi ka, wala kang pasensya. No? Na alam naman natin ya kapag magtrabaho ka ng DSWD, talagang serbisyo publiko yan. Tutulong ka ng mga mahihirap. Tutulong ka ng mga taong may mga problema. So haharapin mo yan araw-araw. Maawa ka sa kanila at inilagay ka sa DSWD para tumulong sa mga taong nagkaproblema. Di ba? So dapat may pasensya ka. Yun lang ang ma-comment ko dyan. Sa mga nasibak, ang sabi ni Erwin Tulfo dito, no, na pagkatapos nilang sibakin, if gusto pa nilang magtrabaho sa DSWD o sa ibang ahensya ng gobyerno, they will go retraining. Okay? Binigyan pa sila ng chance, may retraining pa sila. Saan ka makakita dyan sa administrasyon ni President Bongbong Marcos? Sa panahon pa yan Duterte, si Bak ka na kagad. Buti na lang ngayon, may chance pa kayo. I-retraining kayo. No? Kasi yung pasensya nyo, hindi kayo naawa sa mga mahihirap. No? Yan naman talaga ang trabaho ng DSWD. Haharap kayo na sa publiko. Okay? Sa mga taong mga dapat nating tulungan. Tapos inaapi nyo yung mga di ba? Wala kayong pasensya. So, itong si Erwin Tulfo nagpaalala sa kanyang mga employees dyan sa DSWD. Okay? Nagpaalala siya. Ito ay trabaho para serbisyo ito sa publiko. No? Haharap kayo ng mga tao. Iba't ibang uring ng mga tao. Mga kawawang taong Pilipino, mga poor people, na mga brothers and sisters natin dito sa Pilipinas.
So kayong mga employees dyan, sabi ni Secretary Erwin Tulfo, adjust tayo sa mga ugali nila. No? Hindi naman lahat yan makukulit eh. Meron lang talaga silang problema. Meron silang ahensya na pwede nilang sabihan sa kanilang problema at handa ang DSWD para pakinggan itong mga taong nangingailangan ng tulong sa ating gobyerno. No? Tulungan natin yan. Kayong mga pasaway dyan sa DSWD na mga employees, hindi naman lahat, no? Pasintabi na, tulungan natin itong mga Pilipino, mga brothers and sisters natin na please handle them with care. Kasi nagka-problema na nga sila eh. They need us. O they need you, mga employees ng dapat malawak sana ang pag-uunawa ninyo. Magiging mataas ang inyong pasensya. No? Sabi pa ni Erwin Tulfo sa kanyang 11,000 workers ng DSWD, especially sa mga contract employees, no? Tatagal sila sa trabaho hanggang 2028 kung magiging mabuti ang kanilang pagserbisyo sa taong bayan o sa kanilang trabaho na maganda ang kanilang performance. Tatagal kayo dyan. Kapag hindi kayo umayos, papalitan kayo. Maraming nangingailangan ng trabaho na gustong magtrabaho sa gobyerno. So kung magiging masungit ka, magtrabaho ka sa DSWD na magiging masungit ka, no? Kasi hindi mo na-stress ka na sa pagtulong ng mga tao dyan, alis ka na lang. Papalitan ka. May maraming taong gustong magtrabaho. Okay? So, mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa ginawa ni Sir Secretary Erwin Tulfo. Kung tama lang ba, sinibak niya itong dalawang employees na nagiging hindi nila minabuti ang pagdala ng sa kanilang trabaho. Tama lang ba ito? Okay? Libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na yan. Okay, pangalawa nating pag-uusapan ay ito ngang si President Bongbong Marcos. May utos na. Okay? May utos na. Urgent na ito. Di na kaya ni President Bongbong Marcos ang mga nangyayari. Ang utos niya ay pag-aralan muli ang curriculum ng Department of Education. Yan ang isa sa mga na-raise during the meeting sa Malacanang kahapon. Okay? Coffee pala ito guys, ng Caveman Coffee. So, ito ang utos ni Pangulo. Kasi ayon kay President Bongbong Marcos, dapat na iangat ang antas sa bansa ng quality of education. Okay? Again, gusto ni President Bongbong Marcos na ang quality of education natin ay super high, malawak, no? Para itong mga estudyante natin ay well prepared after they graduate, especially dyan sa high school, yung mga senior high natin, no? So, iba na yung college, no? Higher education. Ang piniprepare lang ni President Bongbong Marcos, kahit high school, makatrabaho na. Okay? Kasi, ito yung mga sabi ng mga high school graduate na kahit nag-graduate na sila, na pwede na silang magtrabaho, pero hindi sila tinatanggap ng kanilang mga pinag-applyan ng trabaho. No? So itong si President Bongbong Marcos ay may solusyon dito. No? Sabi niya, isa sa mga solusyon niya ay talagang paigtingin itong basic skills program na talagang high basic skills program ang gagawin. No? Kasi meron kasing mga natatanggap ng trabaho na hindi naman suited sa kanilang pinag-aralan, no?
Natatanggap nga sila pero parang yung mga kanilang pinag-aralan ay hindi nila nagagamit. So kaya, bigyan ito ng pansin o solusyon ng DepEd na yung ating estudyante ay talagang prepared for the reality on what is happening on the ground during the work, no? Kung ano ang mga possibilities na pwede nilang pagtrabahuan at i-include yan sa curriculum ng DepEd. Okay? Kung saan yung mga expertise ng gusto ng mga bata natin, no, ay talagang they are already prepared on the different situations, reality on the ground kung pag sila ay magtrabaho na. Okay? Yan, ito kasi ang kulang sa atin no? Yung panahon kasi ni President Pinoy, iniba kasi itong K-12. So, hindi ko sabihin na hindi effective. Effective siya, pero may konti tayong gustong i-adjust itong si President Bongbong Marcos para talagang well-prepared ito na magiging successful itong mga graduates natin na makapagtrabaho at quality ang kanilang performance during sa kanilang trabaho. At dahil doon, magiging uunlad rin ng ating bansa dyan, no? Pag itong mga nagtrabaho sa atin ay talagang marunong na at magaling, mag-epekto yan sa ating bansa, no? Na well-trained, well-skilled itong ating mga mag-aaral na nagiging trabahante. Okay? So, reklamo ng mga nakatapos ng high school, dyan, after senior high school, hirap pa rin silang makatrabaho. Pwede na silang magtrabaho, ngunit hindi sila tinatanggap sa kanilang inaplayan. So, oras na para baguhin ito by the help of Vice President Inday Sara Duterte sa kanyang consultant na si Secretary Briones, dating DepEd Secretary na tauhan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So combined powers na itong dalawa with the political will ni President Bongbong Marcos. Okay? So magiging tiwala tayo sa ating Vice President, President natin, at itong consultant natin na si Sec Briones. No? I'm looking forward na itong quality of education ay mapataas, no? Kagaya ng ibang bansa, no? Like Japan, na talagang ang kanilang mga mag-aaral doon ay talagang knowledgeable sa kanilang trabaho. Dapat ganyan rin rito sa Pilipinas. Quality of education should be super high. Yan ang utos ni President Bongbong Marcos. So, ang komentaryo ko dito, this is very good. No? Ito ay isa sa hakbang na ang Pilipinas ay magiging uunlad tayo. So, libre kayong mag-comment, mag-react. Tama lang ba itong si President Bongbong Marcos na tataasan niya ang quality of education dito sa Pilipinas? Kaya ang utos niya, bigyan pansin, tingnan muli ang curriculum ng DepEd. Okay? Mag-comment, mag-react, tama lang ba itong ginawa ni President Bongbong Marcos? Okay? So, guys, importante na i-like nyo itong video na ito para kakalat ito sa ating friends and families, sa ating mga supporters ni President Bongbong Marcos at taong bayan na rin itong importanteng balita natin tungkol kay President Bongbong Marcos. Okay? I-like nyo ito. I-like nyo itong video na ito. 1, 2, 3, go! And marami dito na hindi pa nakasubscribe sa akin. Subscribe to my channel para aabot na tayo ng 100,000 subscribers. Okay? And hit the notification bell para lagi kayong updated sa balita, kwento tungkol kay President Bongbong Marcos. Okay? So hanggang dito na lang itong video na to. Have a great day. God bless everyone. See you in my next video.